Tuloy po tayo mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito tayo po ay mananalangin bago tayo dumulog sa Panginoon. Sama-sama po nating ibukas ang ating mga puso at ang Panginoon ay ating anyayahan sa ating pong mga buhay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay muling nagpapasalamat sa bawat umaga na pinapahintulutan mong kaming magising mula sa magdamag na kapahingahan at pagtulog. At kasama ng aming mga taga-subaybay, Panginoon, dalangin po namin na pagpalain mo ang umagang ito sa pamagitan ng spiritual na salita ng Diyos, na ito ay maging pagpapala sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Dalangin din namin, Panginoon, kung mayroong mga nakikinig ngayon na may mga taglay na karamdaman, mga suliranin, ikaw po ang patuloy na kumatagpo sa kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Kahabagan mo ang aming mga kababayan at abutin mo sa spiritual nilang pangangailangan. Kasama na rin ang mga pinansyal na pangangailangan sa panahon ng kagipitan ng aming mga kababayan. Patuloy kang mag-provide, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, the great provider. Sa mga nasa kagulumihanan, ikaw, Diyos, ang Diyos ng kapayapaan. Pagharian mo ng kapayapaan ang mga nasa kadiliman ang kaisipan. At kung mayroon mang nasa pagdadalamhati, ikaw po ang magkaloob ng kaaliwan because you are the great comforter. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. Pagkalooban mo rin po ng kapayapaan ang aming bansa, kung saan sa kasalukuyan, ilang araw na mayroong mga tensyon, mga banta ng kaguluhan sa Senado, na kung saan naroon ang mga niluklok na mga leaders at nagkakaroon ng mga kaguluhan. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan, paghariin mo sa aming bansa. Bigyan mo ng wisdom, pangungusap ang aming mga national leaders upang sa kanilang mga pagpapasya, ito ay maging sa kapakinabangan ng nakararami naming kababayan at hindi ng kanilang mga sarili lamang. Salamat po, Diyos. Tinitiwala namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Patuloy kang maghari at ang iyong banal na salita ay patuloy po nawang gamitin mo upang mangusap ka sa lahat ng tao. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Labis ang tulong, kahit kaibigan ay nagbibigay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pangangaral ng salita po ng ating Panginoon. At kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, sama-sama po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bali, continuation po ng ating series of topic ang ating pag-aaralan ngayon. Nung mga nakaraan ay tinalakay po natin kung mahalaga ba o hindi ang bautismo sa pagtanggap ng kaligtasan. At napatunayan po natin sa pag-aaral mula sa Biblia na hindi po optional ang baptism sa mga nais magtamo ng kaligtasan. Baptism is a must. At sabi ng Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
to those who wants to enter into the kingdom of God, they need to be baptized in water. Kagaya ng sinabi ng Panginoon. At sunod na araw, tinalakay naman natin, kung mahalaga ang bautismo, sino ang dapat babautismuhan? Napag-aralan din po natin na hindi po pala angkop na ang mga bata or sanggol ang bibinyagan or babautismuhan. Ang mga bibinyagan ay yung mga nanampalataya, bunga ng pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Yung mga nagsisi sa kasalanan, yun ang pwedeng bautismuhan. Kaya napatunayan po natin na hindi kwalipikado ang sanggol para tumanggap ng binyag o bautismo. At napag-aralan din natin na ang binyag ay walang kailangang bayaran na salapi. Salungat ito sa ating nakamulatan traditionally ng mga magulang ay nagkukumahog, maghanap ng pera dahil ang katwiran ay pabibinyagan ang kanilang anak. So may bayad yung binyag sa tradisyon. Mali na nga, magbabayad ka pa. Dahil ang totoong binyag hindi sa sanggol ginagawa, kundi sa mga malalaki na. At ito yung masakit. Mali na nga, nagpabayad pa doon sa mga nalinlang. You see mga kapatid, the consequence, the domino effect of spiritual ignorance. Kaya naman tayo ay nagtsatsaga to educate spiritually our kababayan upang hindi tayo patuloy na malinlang gamit ang relihiyon at tradisyon na inaakala nating sa Diyos, ngunit hindi pala. So ang binyag ay hindi dapat babayaran ng anumang salapi sapagkat ang rason, ang dahilan kung bakit bibinyagan ang isang taong makasalanan ay upang mapatawad ang kanyang mga kasalanan. And speaking of kapatawaran ng ating kasalanan, ay wala po diyang involved na amount of money na pwede nating ibayad. Otherwise, maging pera-pera na lang pala yung kapatawaran ng kasalanan ng tao. Hindi po ganon. Wala pong bayad na salapi yung binyag. At dapat tinatanong nyo yan sa inyong religious leaders. You have the right to ask questions, valid questions sa inyong mga spiritual leaders. Simple lang naman ang pwede nyong itanong dyan. Saan po ba mababasa sa Biblia na kung kami ay magpapabinyag, ay magbabayad kami? Ayan. Tinuturuan ko po kayong magtanong ng tamang tanong. Dahil karapatan nyo po ang malaman ang katotohanan. Maliban na lang kung pumapayag po kayong magpapalinlang habang buhay. So it's about time to wake up spiritually. Study the Word of God sapagkat ang sabi ng Juan 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat dito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kaya kung nais nating makilala ang katotohanan, ang salita ng Diyos o Biblia ang ating pong susugan. Paniwalaan, tanggapin, sapagkat ang Biblia ay katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po ang tatalakayin natin, sa anong pangalan ba dapat bautismuhan yung isang tao? Anong pangalan ba ang gagamitin? Ito po ay matagal ng pinagtatalunan ng iba't ibang mga grupo ng pananampalataya. So,
Napaniwala na tayo sa katotohanan na kailangan ng bautismo o binyag sa mga maliligtas at nais maligtas. Nakumbinsi na tayo sa katotohanan na hindi sanggol ang bibinyagan, hindi bata, kundi malalaki na. Nakumbinsi na tayo sa katotohanan na ang binyag ay walang bayad na ibibigay doon sa magbibinyag. At ngayon naman, ang pag-usapan natin, sa anong pangalan ba dapat binyagan ang isang tao o bautismuhan ang isang tao? Dito po sa aklat ng Mateo 28, sa 19, dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maliwanag po dito ang utos ng Panginoon. At ang utos na ito ay dapat munang maunawaan bago maisagawa ng tama ang pagbabautismo o pagbibinyag. Sabi po ng Panginoon, humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa, at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama. Sa ano daw? Sa pangalan nino ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ilang pangalan po? Huwag tayong mag-akala na 3 pangalan ang hinahanap dyan sa talatang yan. Sapagkat sa English translation, baptizing them in the name, singular. Sa Tagalog, sa pangalan, hindi sa mga pangalan. Dapat inuunawa natin yan, mga kapatid. Baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Ang pangalan pala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang pangalan lang. Hindi 3 pangalan. So, kailangan maunawaan muna natin kung ano ang pangalan ng Ama, ano ang pangalan ng Anak, at ano ang pangalan ng Espiritu Santo. Kasi yun ang gagamitin sa pagbabautismo. Baptizing them in the name, singular, of the Father, Son, and Holy Spirit. So it means, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit ay equivalent ng isang pangalan lamang. Hindi po 3. So, Pastor, paano ba natin yan uunawain? Kung tayo ang mag-interpret niyan, baka magkamali tayo. Kaya wag na tayong mag-eksperimento kung paano yan inuunawa. Sapagkat ang mga inutusan mismo ni Kristo, ang unang nakaunawa niyan at tumupad ng utos kung paano magbautismo. Ngayon, paano ba inunawa ng mga apostoles na inutusan? Inutusan sila ni Kristo mismo. First-hand information about the command of baptism. Hindi tayo ang inutusan dyan. Nakarating na lang sa atin yung salita ng Diyos. Ngunit, sino ba talaga ang kausap ni Kristo? Face to face, nung iniutos niya na magbautismo. Walang iba kundi ang kanyang mga apostoles. Sa pangunguna ni Apostol Pedro, alamin natin kung paano inunawa ng mga alagad
yung utos tungkol sa bautismo. At paano nila ito tinupad? Siyempre, bago nila tinupad, inunawa muna nila. Kasi hindi mo masusunod ng tama ang utos kung hindi mo muna naunawaan ng tama. Dito po sa Aklat ng Gawa 2:37 hanggang 38, nang magkagayoy, okay. Basahin natin mga kapatid. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Itong talata ng Gawa 2:38 ay nagpapahayag kung paano naunawaan ng mga alagad ang utos ng Panginoon sa pagbabautismo. Sabi po ng spokesperson ng mga alagad, walang iba kundi si Apostol Pedro, "Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo." Singular. Pastor, bakit hindi niya binanggit yung in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit? Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat sa utos ng Panginoon kanina sa Matthew 28:19, ang requirement po sa pagbabautismo ay hindi title na Ama, Anak at Espiritu, kundi ang pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Itinuturo po ng Biblia at ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, sa Juan 10:30, ang sabi niya, "Ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." Si Kristo mismo ang nagpapahayag niyan. Kaya naunawaan ng mga alagad na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi tatlo na mga persona sa pagkadiyos. Hindi Trinity, kundi ito ay mga titulo lamang na Ama, Anak at Espiritu. Hindi po yung pangalan. Yan po ay title. Ang salitang tatay, papa, father, ay hindi po yung pangalan. Kung may mga ama na nakikinig ngayon, ang tawag sa inyo ng anak nyo ay pwedeng daddy or tatay, papa, pero hindi yun ang inyong pangalan. Title nyo lang yun. Kasi may tunay kayong pangalan. Kaya naman kapag halimbawa ikaw ay pipirma ng mga dokumentong mahahalaga, hindi mo ilalagay dyan yung tawag sa iyo ng anak mo na tatay, daddy, papa. Kung ang pangalan mo ay Juan de la Cruz, ang ilalagay mo sa papeles o sa dokumentong pipirmahan mo ay Juan de la Cruz, kung yun ang pangalan mo. Pero pag uwi mo ng bahay, ang tawag sa iyo ng mga anak mo, tatay, daddy, o ng asawa mo, tawag sa iyo agom. Pero pag pipirma ka sa dokumento na formal, hindi title ang ilalagay mong pirma, kundi kung ano ang totoo mong pangalan sa birth certificate. At hindi yan matututulan ng ating mga matatalinong taga-subaybay. Ganon din po, ang Diyos maraming title. Ang daming tawag sa Diyos eh. Depende sa pangangailangan ng panahon. Tinawag siyang
Ama during creation time. Pero hindi Ama ang kanyang pangalan. Title lang yun. Tinawag siyang El Shaddai. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang El Shaddai? God Almighty. Or Almighty God. Yan. Tinawag din siyang Jehovah Jireh. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Jehovah Jireh? God is my provider. Tinawag siyang Jehovah Shalom. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Jehovah Shalom? He is the God of peace. Tinawag din siyang Jehovah Rapha. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng Jehovah Rapha? God is our healer. At marami pang iba. Jehovah Tsidkenu, Jehovah Shammah, marami pa. May mga kahulugan yon. Ang dami niyang title. Pero may isa lang siyang pangalan. Dito po sa sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 14, naintindihan po ng mga alagad kung ano ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nung actual po silang tumupad at sumunod sa utos ni Jesus Christ na magbautismo, ang sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Hindi niya na binanggit yung title na Father, Son, and Holy Spirit because the power and authority is not in the title. The power and the authority is in the name of Jesus Christ. Kaya nga kapag may inaalihan ng dyablo, masamang espiritu, ang pangalan na ginagamit natin to rebuke evil spirit is the name, only the name of Jesus Christ. Walang ibang kinatatakutan si Satanas maliban sa pangalan ni Hesukristo. Hindi siya takot sa title. Kahit mag-eksperimento po kayo. Yung sinasaniban ng dyablo, i-rebuke nyo, gamitin nyo, I rebuke you in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Hindi yan irerespeto ng dyablo. Sapagkat ang kinatatakutan ng dyablo ay ang pangalan, hindi ang title. Ang pangalan ni Jesus Christ. Sapagkat sabi po ng Pilipos, sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod. Sa pangalan ni Jesus, ang dyablo ay lumalayas. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan, may kaligtasan, may kapayapaan. So therefore, sa bautismo, upang magkaroon ng bisa ang ating bautismo, ay kailangan ang tao ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At lahat ng mga recorded na baptism na nangyari sa Biblia, sa Book of Acts, after ng ascension ng Panginoong Hesukristo sa langit, lahat po ng isinagawang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Wala pong binautismuhan ni isa man na ang gamit ay sa pangalan o title na Father, Son, and Holy Spirit. Kaya kung kayo ay nagsasabing born again na, pero ang bautismong tinanggap nyo ay title na Father, Son, Holy Spirit, wala pa kayong totoong bautismo. Kailangan nyong mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi Father, Son, and Holy Spirit na title. Pastor, bakit naniniwala kayo na ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ? Ang pangalan ng Anak ay Jesus Christ?
At ang pangalan ng Holy Spirit ay Jesus Christ. Simply because isa lang ang Diyos. Kung ang Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos, pag pinaghiwa-hiwalay mo yan in person, ang tanong, ilan ang Diyos? Alam nga naman sabihin mo na isa, itatlo na nga yung pinaghiwa-hiwalay mo eh. Kaya hindi po biblical yung Trinity na pagtuturo. One God, one Lord, one baptism. Isa lang ang tunay na Diyos. At ang iisang Diyos na yan, maraming title, maraming papel na ginampanan. Ginampanan niya ang pagiging Ama during creation. Siya ay gumanap bilang anak nung siya ay nagkatawang tao sa ating ikatutubos. At sa kasalukuyan, pagkatapos niyang kanyang kamatayan at pag-akyat sa langit, ang sabi niya, I will send to you the Comforter, the Holy Spirit. At ang sabi ng Panginoon, saan man naroon ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa kalagitnaan nila. Kaya ngayong umaga, kumakatok si Jesus Christ sa puso mo at nais niyang manahan sa iyong puso bilang siya ang Holy Spirit or banal na Espiritu. So therefore, we believe in the biblical teaching that there's only one true God, and that one God manifest in the flesh. His name is Jesus Christ, the name that is above every name. Isang talata ang gusto kong klaruhin sa inyo. Sinabi mismo ni Jesus Christ, at walang makakatutol dito, John 14 verse 7, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mangakikilala at siya'y inyong nakita. Sabi ni Jesus Christ, kung kilala nyo ako, kilala nyo ang aking Ama. Ikaw na nagsasabing kilala mo si Jesus, sagutin mo yung tanong, sino ang pangalan ng Ama? Pag hindi mo mapangalanan kung ano ang pangalan ng Ama, hindi mo totoong kilala si Jesus Christ. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, John 14:7, kung ako'y nakikilala ninyo, ay kilala nyo rin kung sino ang aking Ama. Kaya kapag nahihirapan kang sagutin, pag tinanong ka kung sino ang Ama, anong pangalan ng Ama, ang iba paligoy-ligoy dyan eh. Nung minsan may tinanong ako, ano ang pangalan ng Ama? Sabi niya, Panginoong Diyos. Anong pangalan ng Panginoong Diyos? Ama. Anong pangalan ng Ama? El Shaddai. Hindi po El Shaddai. Ang El Shaddai pangalan. Hindi po pangalan ang El Shaddai. Title. So kapag paligoy-ligoy ka sumagot, kapag tinanong ka kung sino ang pangalan ng Ama, yan ay ebidensya na hindi mo pa kilalang totoo kung sino si Jesus Christ. Dahil ang sabi ni Jesus, Juan 14:7, kung ako'y inyong nakikilala, ay kilala nyo rin dapat ang aking Ama. Kaya pag di nyo kilala kung sino ang Ama, ibig sabihin hindi nyo kilala si Jesus Christ. Ganun kasimple yun, mga kapatid. So salamat sa Diyos sa ating pagtalakay ngayon, ating pong naipaunawa sa ating mga kababayan na ang gagamitin na pangalan sa bautismo ay ang pangalan ni Jesus Christ, sapagkat ang pangalang Jesus, siya ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Klaro yan, mga kababayan. Hindi yan mapapasinungalingan ng kahit sino.
that there is only one, numerically one true God. And that one God was manifest in the flesh. Ang nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya hindi po tayo dapat malito pag tumatawag si Jesus ng Ama, siya po ay nagsasalita bilang tao in His human nature. Kasi bilang tao, si Jesus ay gumaganap sa kalagayan bilang anak. Nagkatawang tao siya. Kaya nung pumunta siya dito sa lupa, ang gampanin niya na ginagampanan ay ang pagiging anak. Kaya wala naman tayong mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na direkta na ako ang Ama. Kasi nga, dapat nating maintindihan na nung siya ay bumaba sa lupa, ang mission niya ay hindi para maging ama, kundi para maging anak, manunubos, tagapagligtas. Kaya kung hahanapan niyo si Jesus nang sinabi na ako na ang Ama, wag na kayong malito, walang ganon. Dahil kung matalino ka, may intindihan mo ng madali na si Jesus at ang Ama ay iisa. Pero may magkaiba pa rin silang gampanin sa pagiging ama niya at sa pagiging anak niya. Hindi yan nag-o-overlap sa isa't isa. And until now, yung sonship of Jesus Christ is existing. Hanggat hindi pa natatapos ang kanyang function bilang anak, tagapagligtas. Hindi tayo magtataka, may mga talata sa Bible na si Jesus Christ na nanalangin sa Ama, walang duda doon. Walang kalituhan doon. Kasi nananalangin siya bilang tao, bilang anak. Hindi siya nagpipray bilang Diyos. Nagpipray siya bilang tao, bilang anak. Kasi wala pong Diyos na nananalangin para humingi ng tulong sa ibang Diyos. Si Jesus Christ ang nag-iisang Diyos. However, nung pumunta siya sa lupa, ang ginagampanan niya na tungkulin ay maging anak at manunubos. Kaya nga ang sabi niya, ako'y naparito hindi para sirain ang kautusan, kundi upang tuparin ang kautusan. So mga kapatid, maliwanag po na ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay walang iba kundi si Jesus Christ. Walang Trinity sa banal na kasulatan. Kaya wag nating pagkasyahin sa ating paglilingkod sa Diyos yung hindi naman nakasulat. Kundi kung ano ang katotohanan, doon tayo mananalig. There's only one God, and that one God was manifest in the flesh. At walang iba kundi si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya sa baptism, anong sabi ng Panginoon? Anuman ang iyong ginagawa sa salita man o sa gawa, ay gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Galatia 3:17. Anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, ay gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ang baptism ay dapat isagawa sa pangalan ni Jesus Christ. Dahil ang sabi po ng Galatia 3:27, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. May nagtanong sa akin, Pastor, paano yan? Born again na ako pero ang bautismo ko ay Father, Son, Holy Spirit. Kapatid, wala ka pang bautismo sa mata ng Diyos. Kailangan mong bautismuhan ng tama, at ang tamang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang katotohanan. So mga kapatid, salamat sa Panginoon sa
kaliwanagan na ipinagkaloob sa atin ngayong umaga. Kaya kung kayo ay may pangamba sa inyong pagiging Kristiyano tungkol sa bautismong tinanggap nyo, kailangan nyong magpasya na magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi ni Kristo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig, bautismo yon, at ng Espiritu Santo, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. May kinalaman ang baptism sa pagtanggap natin ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, at dito muna tayo pansamantalang magtatapos. Tayo po ay muling mananalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa napakaliwanag at nagdudumilak na katotohanan na ngayong umaga ay amin pong naipahagi, naipahayag sa aming mga kababayan. Panginoong, pagpalain mo po lahat ng nakinig ngayong umaga at yung mga nakinig na hindi pa tama ang kanilang tinanggap na bautismo. Hipuin mo po ang kanilang puso at dalhin mo sila sa tamang pagpapasya na sila ay tumanggap ng tamang bautismo sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Kumilos ka po, Panginoon. Pagharian mo ng iyong kapayapaan ang aming mga kababayan. Magligtas ka ng maraming mga kaluluwa bunga ng programang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang katotohanan ito nawa ay mapagbulay-bulay ng aming mga taga-subaybay. Hindi namin layunin na manugat ng damdamin ng sino man. Ang aming tanging layunin namin ay maipahayag, Panginoon, ang iyong katotohanan. Salamat po, Panginoon. Mangusap ka sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Magligtas ka ng maraming kaluluwa. At nawa mula sa pagtalakay na ito, ay marami ang magpasya na magpabautismo sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, O Diyos. Ito pang aming samot na langit sa pangalan ng Panginoong Hesus, naming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen and Amen.